Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ika-10 linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Antonio de Padua, itinuturing na pantas ng simbahan. At nawa, sa tulong ni San Antonio ay mabuksan din ang ating mga isipan sa pag-unawa natin tungkol sa usaping kaloob sa mga may asawa. Ang pakikiapid ay usapin o kasalanan ng may asawa. Naintindihan po ba? O wala lang? Yes to divorce lang lagi. Mga Katoliko, nagsisimba, nagdarasal, pero yes to divorce. Kapag nagpanukala na naman ng batas na ito, at talagang sumisigaw pa ang mismong mga Katoliko dahil hindi talaga tuluyang nauunawaan ang kahulugan na ito. Kaya ngayon, pinapaliwanag ulit ni Jesus. Hindi niya pinapalitan. Diba? Narinig niyo noong isang araw, sabi, hindi ako naparito para baguhin ang batas, ang kautusan, kundi ipaliwanag at isabuhay ito. So ngayon, pakikiapid, pangangalunya, isang malaking kasalanan. Kaya nga bago kayo mag-asawa, bago kayo magpakasal, bagamat ini-encourage natin dito sa ating simbahan, libre ang kasal, pero bago kayo magpakasal, tiyakin niyo munang buo ang inyong desisyon. Dahil yung pag-boyfriend, girlfriend, pag yung kahit live-in, ay ayahay pa ang buhay niyan. No? Talagang kasi wala pang responsibilidad. Pero kapag nagpakasal na, ibig sabihin mag-asawa na, doon bakit nagsisimulang magkaroon ng distansya.
na nauuwi sa pagbaling ng iyong mata sa iba. Mapababae o mapalalaki, nagsisimula din yon doon sa, kasi hindi naman yung, di ba, kasal ka na, tapos biglang mamaya, after 1 hour, ay, ito na ang gusto ko, siya na ang gusto ko, masaya ako, kasama siya. Ganon, di ba, no? Tapos ipaggigiitan na mahal namin ang isa't isa. Ano nangyari sa asawa mo? Sinabi mo yan, mahal ninyo ang isa't isa. I do kayo. Tapos ngayon ipaglalaban ninyo, mahal namin ang isa't isa. Nagmamahalan lang kami. Wala kaming ginagawang masama. Well, hindi lang natin naiintindihan ng lubusan. O pwedeng wala kayong sa mata ng iba, wala kang sinaksak, wala kang ninakawan. Pero hindi nangangahulugang wala kayong ginagawang masama. Pwedeng, tabi-tabi po, no? Pwedeng nagiging makasarili kasi ang iniisip nyo lang, kaligayahan nyo lang. Masaya kami. Pero alam niyo yung saya, patunayan yung masaya kayo kapag handa ba kayong, di ba yung mga responsibilidad na uuwi ka, mag-iintrega ang lalaki kasi kailangan pambayad ng kuryente, ng tubig, pagkain, damit. At doon din naman nagsisimula, di ba? Ang hirap ng buhay. Hindi na ako masaya kapag umuwi. Kaya, ano nangyayari? Nababaling sa iba yung paningin, mapababae man o lalaki, lalo na sa panahon ngayon. No, hindi na lang ito yung dati, lalaki lang nakikiapid. Kaya nga prinotektahan yung babae. Kaya nagkaroon ng kasulatan, protektahan ng babae dahil paano siya mabubuhay. Pero ang sabi din, kapag hiniwalayan ng lalaki ang babae at ito'y pumatol sa iba, itinulak ng lalaki ang babaeng ito na mga lunya. Ay yung lalaki nangangalunya din. Nagkakasala din. Naintindihan niyo ba? Ano ba? Masaya ba kayo sa buhay may asawa ninyo? O kaya nga, sinasabi din ni Jesus na sa umpisa pa lang, tanggalin na ang anumang magdudulot ng pagkakasala. Bagamat, tandaan niyo po ha, pag nagkasala, dapat handa kang humingi ng tawad at patatawarin, magbabalik yan. Mababalik ang relasyon. Pero kung nagkasala na, igigiit mo pa, itutuloy mo pa, nala. Hindi po ito yun, pag ang kamay mo naging sanhi, putulin. Ang mata mo, dukutin. Hindi po yun eh. Gumagamit lang si Jesus ng halimbawa para mas maintindihan natin na sa umpisa pa lang, halimbawa, ngayon, sa panahong ito, kung mayroong nag-chat sa iyo, i-block mo na. Alam mong may asawa ka na, huwag ka nang makipag-chat. Di ba? Wala, in-entertain mo eh. Sasabihin mo, nalulungkot kasi ako dito. Nasa abroad ang aking asawa. Paano naman ako? Ganon din yung nasa abroad. Malungkot ang buhay dito. O di ba't di kayo magsama ulit? O pag dito naman, hindi namin matiis. Ayokong makitang naghihirap at nagugutom siya. Di ba ganun ang mga reasons? Bakit mag-a-abroad? Yung mga nasa online natin. Ba't kayo nag-abroad? Para mabigyan ng magandang bukas. Mapasaya mo ang iyong asawa. Maibigay mo yung mga ipinangako mo. O pagdating doon, malungkot dito. Naghanap lang naman ako. O hindi na bumalik. Pero, hindi mababago yung kasalanan nangangalunya. In case lang din, no? Sa mga babae, kapag alam mong kasal na ang lalaking yan at pinatulan mo, pangangalunya. Kahit ilang taon na kayong magsama,
hanggat hindi namamatay yung asawa niyan, real talk lang, kabit ka, ang tawag natin dyan. At nangangalunya ka. Pero siyempre, no? Ang Diyos pa rin, pagdating ng araw, ang hahatol kong sinikap mong maituwid ang iyong pamumuhay. So ngayon lang, hindi tayo nagiging judgmental, pero sinusubukan lang nating unawain at ipaunawa ang magiging status ng isang taong pumatol o pumapatol sa may asawa o yung may asawa na pumapatol pa sa iba. Muli, hanggat maaga, sa simula pa lang, bago pa tuluyang magkasala, putulin na, alisin na ang mga bagay na magdadala sa atin sa pagkakasala, lalo na sa kasalanang pangangalunya. Amen?